Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Ang medalyon ng San Benito ay isa sa pinakakakaibang anting-anting sa kasaysayan ng pananampalataya dahil hindi ito basta likha ng tao o produkto lamang ng lihim na karunungan. Sa katunayan, ito ay isa sa iilang anting-anting na may opisyal na pagkilala ng simbahang Katolika bilang isang sakramental. Isang banal na bagay na maaaring maging daluyan ng biyaya ng Diyos sa mga nananalig. Habang karamihan sa mga medalyon at anting-anting ay nakaugat sa tradisyong esoteriko, ang medalyon ni San Benito ay may tuwirang ugnayan sa simbahan at sa espiritual na pamana ng mga monghe sa orden ni San Benito. Ang mga simbolo at inskripsiyong nakaukit dito ay hindi lamang mga dekorasyon, kundi sinaunang panalangin laban sa mga kasamaan, mga formulang ginagamit sa exorcism at mga pahayag ng pananampalataya na pinatibay ng maraming siglo ng debosyon. Sa ganitong dahilan, ang medalyong ito ay hindi lamang isang bagay na isinusuot para sa proteksyon, kundi isang sagradong tanda ng ugnayan ng tao sa Diyos, isang paalala na sa bawat pagharap sa dilim ay may liwanag na handang gumabay. Isa sa mga pangunahing kakayahan ng medalyon ni San Benito ay ang kapangyarihan nitong maging pananggalang laban sa anumang puwersa ng kadiliman. Pinaniniwalaan ng mga deboto at antingero na kapag ito ay isinusuot ng may taimtim na pananampalataya, hindi makalapit ang mga demonyo, masasamang espiritu, mangkukulam at nilalang ng dilim gaya ng aswang o tikbalang. Ang mga inskripsyon tulad ng Cruz Sacra Sit Mihi Lux o sa Tagalog, ang banal na krus ang maging ilaw ko, ay hindi lamang mga salita kundi aktibong panangga na tila nagtataboy ng mga negatibong presensya. Marami ang nagkukwento ng mga karanasang hindi maipaliwanag kung saan ang presensya ng kasamaan ay tila hindi makapasok o agad na nawawala sa paligid ng taong may suot ng medalyon. Sa ganitong paraan, nagiging parang di nakikitang pader ito laban sa mga nilalang na naghahangad ng pinsala. Higit pa sa proteksyon, taglay din ng medalyon ang kakayahang magbigay ng kagalingan sa katawan at kaluluwa. Maraming deboto ang naniniwala na sa pamamagitan ng pananalig, nagiging daluyan ito ng biyaya ng Diyos upang mapagaling ang mga may karamdaman. May mga patotoo ng mga taong gumaling mula sa sakit matapos ipatong o ipahawak ang medalyon habang nagdadasal. Ginagamit din ito ng mga espiritual na manggagamot bilang kasangkapan sa ritual ng pagpapagaling, kadalasang sinasabayan ng banal na tubig at taimtim na panalangin. Hindi lamang pisikal na sakit ang tinutulungan nito kundi pati na rin mga sugat ng kaluluwa. Ang galit, inggit, kasalanan at mga bigat ng nakaraan na pumipigil sa isang tao na mabuhay ng payapa. Sa ganitong aspeto, ang medalyon ay hindi lamang nagpapagaling ng katawan kundi nagbubukas din ng pinto para sa espiritual na pagbabago. Isa rin sa itinuturing mga ka-horror na lihim na kakayahan ng medalyon ng San Benito ay ang pagbasag ng mga sumpa, malas at negatibong enerhiya na maaaring nakadikit sa isang tao o pamilya. Kapag ginamit ng may malinis na loob at matibay na pananampalataya, ang medalyon ng San Benito ay pinaniniwalaang nakakabura ng mga sumpa, nakapapatid ng mga kulam at nakapagtatanggal ng mga masamang pangingibabaw na nakakaapekto sa kapalaran ng isang tao. Nililinis nito ang espiritual na aura at binubuksan ng daan para sa isang panibagong simula. Maraming espiritualista ang naglalarawan dito bilang pamputol ng gapos, dahil kaya nitong palayain ang isang kaluluwa mula sa mga nakaraang bigat o karma na humahadlang sa kanyang pag-unlad. Sa ganitong paraan, ang medalyon ay nagiging simbolo ng paglaya at panibagong pag-asa. Hindi rin maikakaila mga ka-horror ang kakayahan ng medalyon na magbigay ng proteksyon laban sa mga pisikal na kapahamakan. Maraming kwento ng mga taong nakaligtas sa aksidente, karahasan at maging sa panganib ng kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya at pagsusuot ng medalyon ng San Benito. Sa pananaw ng mga deboto, hindi ito basta swerte o pagkakataon. Ito ay bunga ng isang banal na panangga ng aktibong humaharang sa anumang kapahamakan. Marahil ay hindi ito makita ng mata,
Ngunit sa mga sandaling kailangan nito, naroon ang di nakikitang kamay ng Diyos na nagbibigay proteksyon sa pamamagitan ng medalyon. At higit sa lahat mga ka-horror, isa sa pinakamalalim na kakayahan ng medalyon ni San Benito ay ang pagiging banal na gabay sa buhay. Hindi mabilang ang mga patotoo ng mga debotong nakaranas ng kakaibang panaginip, babala o mensahe matapos ang taimtim na pananalangin habang suot ito. Tinutulungan itong palakasin ang loob laban sa tukso, pagdududa at maling landas. Sa bawat hamon ng buhay, ang medalyon ay nagsisilbing ilaw sa gitna ng dilim, gabay sa tamang desisyon at paalala ng presensya ng Diyos sa bawat hakbang. Sa ganitong pananaw, hindi lamang ito isang bagay na isinusuot, kundi isang kasamang espiritual na gumagabay sa landas tungo sa kabanalan. Sa pagtatapos mga ka-horror, ang medalyon ni San Benito ay higit pa sa isang antigong bagay o alahas na may simbolo. Ito ay isang buhay na tanda ng pananampalataya, isang paalala ng ugnayan ng tao at ng Diyos. Ngunit mahalagang tandaan, ang kapangyarihang taglay nito ay hindi otomatikong gumagana kung walang pananampalataya. Ang tunay nitong bisa ay lumalabas lamang kung sinasabayan ng malinis na puso, mabuting gawa at taimtim na pananalig. Sa bawat dasal at bawat araw na suot ito, pinapaalalahanan tayong hindi tayo kailanman nag-iisa. Ang liwanag ng Diyos ay laging nariyan upang gabayan, protektahan at pagalingin tayo. At sa bawat laban ng ating buhay, ang medalyon ni San Benito ay hindi lamang pananggalang sa kasamaan, kundi isang paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula hindi sa metal, hindi sa simbolo, kundi sa mismong presensya ng may kapal. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.